the law, there are positions you can take. But bending the law is not one of them, Your Honor. Buti na lang Kita nyo, napahiya. Oo. Napahiya. Hindi siya umaagree sa sinabi ng secretary. like from not assisting the ICC in any manner, in any way, in any form. He was just transported there, now languishing in the detention center on the other side of the planet. What do you think are the factors used by the DOJ? First, Your Honor, if I'm not familiar to the particular circumstances that the secretary, the particular facts that which made the secretary made the actions before. Who is familiar? Who is familiar from And among second, you? Your Honor, if I also may state, the matter is pending now with the matter before the Supreme Court. So the position, the legal position on the actions of the former Secretary of Justice has been elucidated with the court. But for the Department of Justice, it's Chief Dennis Chan who made the argument and presented the position of the DOJ in this regard, Your Honor. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Sinugod ng 34 business group at umanib kay BP Sara. Yan na. Sa patunay na ito na talagang bagsak na ang rating ng nakaupo ngayon. Mantakin nyo ha. Bakit sa pangalawang Pangulo sasanib itong mga business group na ito? Ano ang patunay dyan? Meron ho. At itong asong kumakahol na naman ay nagpa-interview. May banat na naman. Sa totoo lang, sabi niya. Naku. At business sector, diskumpiyado sa direksyon ng investigasyon sa malawakang korupsyon. Naku po yan. Kaya naman pala. At ito, interview kay Kong Libiste. Akala nila makakalusot sila. Nabuko ko na ang style nila. Yun ang title. Ano to? Detention facilities para sa makukulong dahil sa anomalya sa flood control. Handa na? Sino ba makukulong dyan? Baka mamaya putyo-putyo at mga maliliit na isda. Kaya nga sabi ni Senador Marcoleta, kaya ako gustong bigyan ng witness protection program itong mga diskaya. Gusto natin malaman kung sino yung the big fish. Mantakin nyo Talagang ayaw nila pangalanan. At gumagawa sila ng script ngayon kay BP Sara patungkol at kay Senador Bongo. Halata, di ba? Halata. Kaya ipasok natin ito mga ito. Ayon sa mga kakamping at loyalista, korap daw si Vice President Sara at nilustay daw ang 125 million pesos ng kanyang confidential funds. Pero bakit ang mga business groups ay nagsama-sama at nag-release ng kanilang statement against corruption? Nagdedemand sila ngayon na dapat itong si BBM ay may mapanagot na mga kurap sa bansa. Isang malaking sampal din kay BBM na ang Philippine Chamber of Commerce ay inimbitahan si Vice President Sara bilang isang guest of honor and speaker. Patunay lamang na pinagkakatiwalaan o mas pinagkakatiwalaan si Vice President Sara ng mga negosyante. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa 51st Philippine Business Conference and Expo na ginanap sa Pasay City kahapon. Bakit hindi pinatawag itong namumuno? Bakit si BP? Ang tanong. Sagot. 20. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Vice President Sara ang kahalagahan ng digitalization, hindi lamang sa pribadong sektor, kundi maging sa pamahalaan. Ayon sa kanya, sa pamamagitan ng digital transformation, mas mapapabilis at magiging mas malinaw ang mga proseso sa gobyerno, isang hakbang upang tuluyang wakasan ang korupsyon sa bansa. Aniya, as we digitize, we automate our processes, make data and all government transactions transparent, and leave no room
For scrupulous backdoor transactions, we take away the power of corrupt leaders to manipulate public funds and capitalize on people's money for their personal interests, greed, and politics. Yan. Yan ngayon sabi dito, Vice President Sara Duterte as she criticized the alleged misuse of confidential funds, saying that money allocated for national security should not be spent on Mary Jane. O yun. Ito yung mga, ano ba sinabi nito? Tuloy. Laking sampal ito kay Executive Director of the influential Makati Business Club or MBC Apa Ong Pin na dapat daw ang national security ay hindi ginagamit kay Mary Jane Piatos. Diyos ko po, Lolo. Hindi pa ba tapos yung confidential funds na yan? Clear na nga yan sa COA. Diba? At dahil makulit kayo, heto tanggapin ninyo. Sara Duterte and the 125 million confidential fund. What the COA audit really shows. The 125 million confidential fund issue involving Vice President Sara Duterte has generated wide public debate. Yet, under Philippine audit law, not every missing or incomplete receipt means corruption. To understand the issue correctly, one must know how the Commission on Audit actually works. And Ito mga ito, naturingang mayayaman, may pera, matalino, may utak. Pero nagmimistula, nagpapakabobo. Hindi nila matanggap na sinagot na ng COA na walang misuse sa confidential fund. Wala Nagpapaloko sila sa mga gumagamit sa kanila pilit pa nila pinapasok. Sinabi na nga, the clean audit reports from COA ay kinumpirma na ang OVP records were transparent. Na ayon. Samantala, ano to? Something that would not happen if the funds were misused. The records therefore speak for itself. COA has made no finding of corruption. So corruption, sampal sa inyo yan. Baka hindi na naman kayo makatulog Baka hindi naman kayo makatulog sa mula sa confidential pa na yan. Pilit pa ninyong, ano na naman to, convicted scammer ng Mahalikapan kasama si Balulong. Naku po, ito na. Ito na yung sinasabi natin. Pasok nga natin to. 1MDB hanggang Maharlika Investment, convicted fraudster o manay consultant ng Maharlika Investment Fund at malapit kay Martin Romualdez, isang Swiss-British executive na nahatulan dahil sa paglustay ng mahigit 1.8 billion US dollar Grabe, no? mula sa controversial na One Malaysia Development Berhad or 1MDB ang umunay nakitang muli sa Maynila bilang consultant ng Maharlika Investment Corporation or MIC, ang ahensyang nangangasiwa sa Maharlika Investment Fund ng Pilipinas. Ayon sa Malaysian Investigative Portal, sa Sarawak Report, si Patrick Mahoney, dating Chief Investment Officer ng Petro Saudi, ay nagtatrabaho umano sa bansa mula pa noong 2023. Nagbibigay payong legal at tumutulong sa pagbubuo ng legal frameworks and rules structure ng Maharlika Fund. Sinasabing nag-ooperate si Mahoney mula sa Alpha Suits sa Makati CPD na pag-aari ng Ong Pin-led Alphaland Corporation habang nagbibigay rin ng serbisyo sa mga pribadong kliyente. Nako, ito lang yung mga spotted issue na dapat na matutukan kasi may record pala ito. Samantalang ito, record na record talaga. Ibang klase ang mama. Walang katigil-tigil. Ano yan, Kuya Goods? Mantakin nyo Oo. Sa dami-dami ng problema ng bansa, siya pa. Dapat kinakahulan niya itong mga itong mga flood control issue. Hindi Kumahul dito kay Senator Bongo. Bakit?
makakatunggali, eh. Sorry boss, amo manager. Sa pagka-barangay ay sa pagka-mayor nga, eh, hindi ka lumusot, eh. May balak ka maging vice president. Diyos mio. Kaya nga sabi ni Senador Bongo kahapon sa kanyang, oo, press conference, eh, tama, tama yung sinasabi. Magkano lagi. Naku, yun ba yun? Aba, 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 alamin natin kung ano na naman yung aw-aw. Hi, Senator Trillanes. Welcome po ulit sa ating programa. Good evening po. Good evening po. Favorite color ata, yung puti. Good evening po sa inyo. Kay Jovi, kay Miss Maricel, at kay Miss Chiki. Hi. Good evening, Senator Senator. Trillanes, unahin ko na yun kasi biglang nag-name drop na eh. Tatay nyo, naging supplier, tapos may financier kayo. I think it's only fair na ineri namin yun. Bigyan namin kayo ng pagkakataon na nasagutin po yung mga aligasyon na yun. Una-una yung father ko namatay yun 1998 pa. No? So, if gano'n na tayo ka baba ang kalidad ng ating politika na yuyurakan natin yung namatay kong tatay, di yun na yung level niya. Pero Ako, ayan naman. Umiyak ang mama. Umiyak. Bakit? Yuyurakan. Eh bakit hindi ka kasi magtigil? Kung hindi ka nagsimula na magngangaw-ngaw at mag-aaw-aw, di sana walang ganyan. Ngayon, meron ngayon. Ikaw naman na ngayon sabihin piling api-api. Agoy, agoy, agoy. Alam nyo mga ganito mga sistema, nagpapakuha na naman ng simpatya. Tigilan na natin din. Huwag na natin isama sa ating reaksyon kasi, oo, maraming magagalit. Hindi ka naman sasagutin ni Senador Bongo. 'Di ba? Wala namang ganyang issue kung hindi ka nangihimasok. 'Di ba? Nananahimik ang mama. Oo, bigla kang bakit anong papel mo sa tanong lang ho, nagtatanong lang kami. Anong papel mo? Sa ganitong eksena, hindi ka naman senador. Hindi ka naman abogado. Apektado ka ba? Ikaw lang ba naapektuhan? Yun lang. Kaya ang mga business sector na ito, anong sabi? Diskumpiyado sa direksyon. Naku, diskumpiyado sa direksyon pala. Alamin natin yung mga issue, mga kasama. Maraming mga issue dapat nyo pang malaman. Ibang klase ho ang mga nangyayari ngayon. Alam mo, yung isang mama, siya pa ngayon ang feeling apektado at feeling, niyurakan daw. Kaya ayoko na ituloy dahil mabubuwisit lang kayo. Alam niyo naman ang karakas nun, di ba? Ano po masasabi niyo doon po sa sentimiento ng ating mga kababayang Pilipino na yung kung sino pa yung mga suspect, siya pa yung mga, kumbaga, hindi pa nasasampahan pa ng kaso. In fact, nagiging state witness pa, sir. Kita nyo? Yun yung isang problema nga na yung business sector medyo nag-aalala din kung ano talaga yung direksyon ng ito investigasyon at parang meron ng mga maliliwanag na mga mastermind na po pwede na kasuhan hindi, naghahanap pa ng ibang mga kasuhan ito hindi unahin yung obvious na yung mga kinabubuhian talaga ng buong bayan. Paniwala namin noon, yung makakatulong ICI, pero parang medyo naiisip yung mga tao, wala silang nakikita liwanag sa ginagawa ng ICI. Ano nga namin noon marami nagsasabi sa business, nung tayo yung ICI, baka mga 2 linggo lang, meron na mga mapapile na case Dahil simple lang naman, mayroon sila kasama nila yung accountant doon na SGB. Ripasuhin lang yung mga budget tsaka yung mga ginawa sa budget, hindi naman kailangan ng investigasyon pwede lang pahila ng case tapos meron pa yung isang prime suspect nasa abroad ngayon, bakit tataka kaming lahat kansilahan lang ng passport, tagal-tagal kadali yung mga in the past, kadali nagkakansila ng passport, kadali kumuha ng tao mula sa labas, ba't hanggang ngayon ang dami pang rason kung bakit hindi nakakasila yung passport. So naiinip yung mga tao, palagay nila, hindi na dapat tumagal to dahil marami na talagang nawawala na kumpiyansa. Inaasahan na namin
na aksyon ni Presidente para noon mabalik ang kumpiyansa ng tao at mabawasan na itong mga gulo natin. Pati itong mga marcha-marcha natin sa street, sa kanya, hindi naman namin, ano yan eh, gusto namin mabigyan ng konting yung mga tao na tiwala at mabalik yung tiwala nila sa gobyerno at maiwasan na yan. At alam mo, huling-huli na tayo sa mga kapitbahay natin. Sa investment, kulelat na tayo. Sa export, sa tourism, wala tayo, iwan na tayo. Medyo naiinip ang tao at gusto nila na sana aksyonan talaga ng decisively para hindi nagdududa ang mga tao na medyo i-dribble. Kagaya halimbawa, nagbubukas ng mga bago na wala kami problema rin sa imbestigahan yung mga nakaraan. Ibang administrasyon, wala kami problema ron. Pero Alam nyo, sir, alam naman ng taong bayan na talagang may paglilihis eh. Pero inyo, ICI, nagbuo sila ng ICI. Eh alam na ng tao kung sino yung tutumbukin. Oo, napigilan pa. Nagawa ng kwento. Ngayon, sila pa ang star witness o state witness. Ngayon, ano na sa pangalan nila ngayon? Wala na. Wala na. Lumilipat na ngayon kay Senator Bongo ang usapin. Si Senator Bongo ngayon, parang tinutulak nila na merong anomalya naman. Kawawa naman ang tao eh, hindi naman siya kontraktor. Eh yung nababalita na mali-malita, eh wala na. Oo, pati yung abroad, nasa abroad, hindi na mapag-usapan. Kasi nga hawak lahat nila, pinapaandar nila, yung mga galamay nila. Kita nyo? Kaya yung mga tao, wag kayong pipikit. Baka pag pumikit kayo, yung usapin, may divert na naman. Wala na yung confidential fund na yan. Kwento na lang. Sinabi imbestigahan pero walang makukulong. Akala nila makakalusot sila. Eto sabi. Pero sana, yung mga Gen Z na bumoboses, ituloy-tuloy lang nila para yung mga nasa hot seat noon, na usapin sa confidential at yung mga tumanggap ng mali-malitang pera, dire-diretso pa rin ang pag-uusap. Eto, alamin natin dito. Interview ito. Ano kaya ang mas magandang malaman natin dito? Alamin natin ha. Kayo na ho ang bahalang humusga. Ano yan? Tayo sa mga revelasyon na naman ng self-made billionaire, bata pa niya, nakakainggit. Okay, self-made billionaire, lumalaban ngayon sa korupsyon bilang isang kongresista sa unang distrito ng Batangas, Congressman Lean Leviste. Okay, handa na ba sila? Pero ikaw, handa ka na ba, Kong Lean, sa rest back sa politika? Sabi nila, kapag ikaw ay namuno sa pagpapalabas ng mga anomalya, imposibleng walang rest back sa'yo o ganti down the line. Yes, ma'am. Handa po ako. Ano ang sandata mo? What is your armor? Hindi ko naman po kasi plinano na pumasok sa politika. Yun. Last year po, nasa negosyo ako at dahil naisip ko na mas makakatulong ako kung pumasok ako sa politika, sinubukan ko po itong first term ko. Pero kung masyado maraming mga galit sa akin ngayon sa politika dahil nilalabanan ko po ang mga kickbacks at may magiging backlash sa mga bunyag ko, then I think that I can leave this job anytime. You can leave the job anytime. Okay, before we go ahead with all of these revelations, ang tanong ng marami, paano naman yung napakabata ay umama ng ganyan? Talagang medyo napapalunok kami pagka naririnig namin 300 billion. Is it dollars or pesos? Hindi naman po yan yung akin, ma'am. Oo. Yun po yung halaga ng projects na i-develop ko. Okay. Bilang isang developer, may idea ako noon na sa Nueva Ecija, malapit lang sa Maynila, pwede kang magkaroon ng solar power plant na mag-supply sa Maynila. At noon walang naniwala na ganong kalaki ang potensyal ng solar. Kaya over 6 years, consolidate po kami ng mga ingredients para sa proyekto at nung biglang kinailangan ng Meralco ng supply ng renewable energy, ito po ang nagiging source ng renewable energy ng Meralco. Ayun. So, merong kwento, hindi ba? Kung paano nangyari yun. Opo, parang right time, right place po. Kasi malaki talaga ang pangangailangan na hindi nasupplyan
ng renewable energy ng Meralco at ng Pilipinas. At nagkataon na yung mga mas matanda sa akin hindi naniwala noon, kaya yung bata na lang po yung kumuha. Correct. So kumbaga, para naisip mo na yung pangangailangan bago nalaman ng tao na kailangan pala nila yon. Opo. Oo. So right time, right place, a single deal with Meralco. So hindi ba masakit sa puso na you divested, na binenta mo? Masaya naman po ako ngayon, ma'am, dahil yung kinita ko, pwede ko naman pong gamitin para sa ibang mga projects and of course, ang pagtulong sa tao. Tinatanong ko siya kanina, ano ang gagawin mo sa pera mo, Kong Lean? Ang ginagawa ko po ngayon, scholarships para sa mga estudyante sa aking distrito. At in short po, ma'am, eventually gusto ko pong i-giveaway lahat ng aking mga kinita dahil tayong mga napanganak na swerte sa buhay, meron din tayong konting guilt na dahil swerte tayo, yung mga iba, hindi naman kasing swerte sa buhay, dapat natin silang tulungan gamit ng mga nakuha natin sa ating buhay. Para kang pare. Totoo ba? Ipapamigay mo talaga ang pera mo sa iba? Alam niyo, ma'am, hindi ko nga alam bakit yung iba hindi din na lahat ginagawa yan eh. Kasi nakakatuwa talaga pag yung pinaghirapan mo, pamigay mo, at napaka-thankful naman ang mga tao na natutulungan mo. Magdahan-dahan lang tayo, baka biglang pumila sila lahat sa opisina mo sa Kongreso. Okay, so this is just a matter of curiosity, maybe ignorance about the dynamics between... So, kung ganito lahat ng mindset ng mga naninilbihan, biruin nyo, ang daming pera, hindi na mauubos yun. Kahit hindi ka na magtrabaho sa buong buhay mo, yung 300 billion, hindi na ho kayang ubusin. Isama na lang natin na meron kang negosyo, umiikot lang ng pera. Ang nangyayari sa'yo, ang pera na ho ang nagtatrabaho para sa'yo. So maganda yun. So maganda yung na-establish niya. Ngayon, handa siya ipamigay. Oo. Punta na kayo. Dito tayo. Naku po. Detention facilities para sa mga makukulong. Dahil sa anomalya sa flood control project, handa na. Anak ng bugi naman, oh. Totoo ba? Sino ba ang makukulong dito? Kasama ba dito si Balulong? Kasama ba dito si Saldico? Yan ang tanong, nagtatanong lang ho. Ipasok natin itong usapin at mamaya-maya, ibibigay ko yung slide sa inyo dahil si Senador Marcoleta ay nag-iimbestiga sa Senado patungkol nga dyan sa pagbibigay ng witness protection o WPP. Oo. Bakit hindi binigyan? Gusto lang naman niya malaman kung sino yung. Siyempre, kung mayroong witness protection program dito sa mga nasasabing pangalan, aamin at tatamin yan. Ngayon, sige. Asa na ho yung investigasyon? Wala pa tayo nakikita. Ngayon, ang balita dito, pumuputok ang balita. Itong si Tocson, babalik na naman sa pagka-Blue Ribbon Chairman. Anak na, nilalaro nyo na lang kami. Bakit hindi nyo ibalik si Senador Marcoleta? Dahil ba, nakaiwas na kayo sa ICC, sa ICI. Yung issue, medyo lumaylo na. Ngayon, babalik kayo sa Blue Ribbon. Huwag nyo kami lokohin. Lalo ka na, puti mamang buhok, huwag nyo kami pinagluloko. Pasok natin to. Ang detalye niyang binuksang bagong Quezon City Jail dyan sa Payatas. Ella, ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, hindi pa naman sigurado na dito dadalhin yung mga makakasuhang sangkot sa flood control scandal. Pero paliwanag ng kalihim, ito na kasi yung jail facility na pinakamalapit mula sa Sandigan Bayan. Ininspeksyon ngayong araw ni DILG Secretary John Vic Remulla ang bagong Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ito'y parte ng paghahanda ng DILG, katulong ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para sa mga mai-indict o makakasuhang individual sa gumugulong na investigasyon sa flood control scandal. Anya, ang New Quezon City Jail ang pinakamalapit na jail facility sa Sandigan Bayan na umaabot lamang ng higit kumulang 10 kilometro. Inaasahan nila na dito dadalahin ang mga mai-indict lalo na at kailangan ng malapit na lugar kung saan mananatili ang mga makakasuhan
kasuhan habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanilang mga kaso. Mayroon itong 80 regular jail cells at kayang maglaman ng 10 katao kada kwarto, nakatumbas naman ng 800 detainees. Kabilang sa pasilidad na maaaring magamit ay ang receiving area, sunning area, basketball court at maging infirmary upang maiwasan na rin ang hospital arrest. Ayon kay Remulla, inaasahan nila na 200 taong sangkot sa flood control scandal ang posibleng kasuhan at dalhin dito. Sa aking palagay, at kaklaruin ko lang sa aking palagay, aabot hanggang 200 tao ang masasama dito sa kaso ng Floodgate scandal. Gusto ko ipakita na handa ang BJMP, na handa ang facilities, na hindi kami aatras sa obligasyon namin para gampanan ang patungkulan namin bilang in charge na lahat ng mga kulungan dito sa buong Pilipinas. Nako. Sir, kasama ba dyan? Tatanong lang ho kami, kasama ba dyan si Balulong tsaka si Saldico? O kasi yun ang inaasahan ng taong bayan na makulong. Pero ngayon parang luminipis ang usapin. Kaya ito si Senador Marcoleta may pahayag. DOJ sa pagdinig ng budget nito sa Senado. Tanong ni Marcoleta, bakit daw pinagpipilitan ng DOJ na isauli muna ng mga diskaya ang kanilang yaman bago sila gawing state witness? Hindi naman daw yan nakasad sa batas. Dati nang sinabi ni dating DOJ Secretary at ngayong Ombudsman, Boying Remulla, na hindi ito usapin ng legalidad kundi ano lang ang tama. Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Opo. Hindi ko dinidepensa ng mga taong iyon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Opo. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Under Section 5, letter D, nakalagay din po dyan kung ano po yung legal obligations and civil judgments or civil aspect of the case against him. Maari pong i-process yung application niya, but under the first statement under Section 5, before a person is provided protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement which shall set forth his responsibilities, including the following. Oh, ano So nga? kasama po dun sa mga obligations. Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. Matatandang nag-apply sa Witness Protection Program sina Curly at Sara Diskaya matapos nilang isiwalat sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon ang mga kongresistang sangkot umano sa flood control scam. Wala pang desisyon ang DOJ. Mga kapatid, Jig Manikad po. Yan yung kanyang saloobin. Kasi lalabas ang katotohanan. O pag nagkaroon ng witness protection program itong mga diskaya, talagang hindi mapipigilang isiwalat lahat. Damay-damay. Nasaan ba yung ibang contractor na binanggit? Wala na sa listahan, wala na sa issue. Kasi nga, natatakot na magsalita itong mga diskaya kasi wala silang wala silang protection eh. Ito pa, DOJ nag-isa ni Marcoleta sa issue ng pagsuko kay Duterte sa ICC. Pasok natin to. Ginisa, tama lang, gisahin kayo. Wala kayong due process. Statement, sometimes you have to bend the law to please our people. You're familiar with that? Not so familiar with that, Your Honor. How come you're not familiar with that? Zero siya pamilyar. May I refresh your memory? Yes, thank you, Your Honor. We were talking about, this issue of restitution and blah, blah, blah. Hanggang dumating yung isang point where one of us made a suggestion. Sometimes we have to bend the law in order to please the people. And he asked the former Secretary of Justice. Kilala niyo ba yan? Yan si Tolpok. Oo. Siya yung sometimes we ano sabi niya, sometimes we need to bend the law. Para daw sa mga kababayan. Nakararami. Ayun na, ito na. Tapos humingi ng pasensya. Nadala lang daw sa emosyon, galit na nakrantipak. For affirmation. Am I correct, Mr. Secretary? And the Secretary said, yes, sir. You agree with the affirmation of the Secretary of Justice? I do not agree.
Thank you. I do not agree. Because basically, in implementing the law, there are positions you can take. But bending the law is not one of them, Your Honor. Buti na lang. Kita nyo, napahiya. Oo. Napahiya. Hindi siya umaagree sa sinabi ng secretary. Alam nyo naman, mahina yun. Sabi ni Aling Ledesma. Na-appoint lang. Yun lang talaga ang kakayanan niya. Pero kung susumahin mo yung utak, sa utak na may utak, sa utak na magaling, sa hindi magaling, Yan ang sinagot mo. Kasi sa ibang mga interview, sinasabi niya, bending the law is okay, basta wag lang breaking the law. How can you accept that kind of statement? You cannot bend the law. nasoplak. No one is above the law, sabi pa nga natin. And the overarching principle in the promulgation of our Constitution is upholding the rule of law. No one should bend the law. Not Tama. even in imagination. Mahirap po yun eh. Kasi kung sinabi mong, you agree? Ang dami po kasi nagte-text sa akin, Yusek Andres. Ganyan pa lang ginagawa sa mga taxes na binabayad namin. Mga buwis namin eh. Hirap na hirap kami, mga halos dugo, pawis. Tama. Minsan may kahalo pang sipon eh. Nakapagbayad lang kami ng tamang buwis sa ating pamahalaan bilang mga patriotic na citizens. Pwede mo ba, sir? Sabi nila sa akin. Ilaban mo naman kami, in 2026, huwag na muna kami magbayad ng tax. Because somebody said, sometimes we can bend the law to please them. I may be able to please them, Secretary. Kasi yun ang text nila. Can I say yes to that? Can I? Yep. Thank you. Ito pong Secretary, yung pagkakatransport ng dating Pangulo ng Republika sa The Hague. Ang pagkakaalam ko po kasi, maraming pronouncement ang ating Pangulo. Yung iba na-memorize ko pa nga po eh. We will not assist the ICC in any way, in any form. From now on, I ask my secretaries to do the same. I mean, something like that. Pero nangyari, kabaligtaran, Secretary, di ba? The former Secretary of Justice explained that, well, those pronouncements are not cast in stone. Ito na naman eh. Ito yung parang ephemeral lang nangyayari. Parang the government officials' decision, sabi niya, sometimes can be changed at times. What do you think are the factors that necessitated a change of mind? Like from not assisting the ICC in any manner, in any way, in any form, he was just transported there. Now languishing in the detention center on the other side of the planet. What do you think are the factors used by the DOJ? First, Your Honor, if I'm not familiar to the particular circumstances that the particular facts that which made the secretary made the actions before. Who's familiar? Who is familiar from And among second, you? Your Honor, if I also may state, the matter is pending now with the matter before the Supreme Court. So the position, the legal position on the actions of the former Secretary of Justice has been elucidated with the court. But for the Department of Justice, it's Chief Dennis Chan who made the argument and presented the position of the DOJ in this regard, Your Honor. My question is, what are the factors that necessitated a change of mind from not helping the ICC in any way, in any form, which is a policy matter, with the reverse? That happened. I'm not privy to that, Your Honor. Who is privy? Kasi parang, Your Honor, it may be the former secretary, now the ombudsman. wala na siya sa DOJ, nasa ombudsman na siya. Alam nga naman ipatawag natin siya rito. Yes, Your Honor. What happens now to the principle of continuity? Well, people might say and suspect that, even policy matters can be changed by mere whims or caprices, which are not probably based on sound legal basis. You are familiar with Republic Act 9851. This is our Philippine Act on crimes against international humanitarian law
genocide, and other crimes against humanity. Not so familiar with that. 9851, Your Honor. Kasi, Secretary, under that law, ang jurisdiction po ng mga tao na nagkasala under this law, under Section 17 of that law, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under the Act, regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions is met. The accused is a Filipino citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines, or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. So if these are the assumptions in the law, ang Pilipinas ay may jurisdiction. And under Section 18, the Philippine courts, prosecution, and investigators, the regional trial courts of the Philippines, shall have original and exclusive jurisdiction over the crimes punishable under this Act. Ngayon po, if we consider the applicability of this law, bakit po na-transport yung dating Pangulo natin at hindi natin nilitis sa sarili po nating jurisdiction? If with permission of the Honorable, may I refer to the Chief Dennis Chan? Good morning, Your Honors. Good morning, Senator Marcoleta and Senator Gatchalian. You are correct, Your Honor, that Section 17 on jurisdiction provides for the state exercising jurisdiction over persons suspected or accused of committing a crime penalized under RA 9851. The second paragraph of Section 17, Your Honors, does mention that in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Your Honor, I believe this was the justification relied upon by the former Secretary of Justice in the action leading to the transfer of the former President, Your Honor. So, Mr. Chair, they are referring to the second paragraph of Section 17 of 9851. Is that correct? Yes, yes, Your Honor. Mr. Prosecutor, I noted that, but I think the colatilia is very, very clear. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. This is absent. So how can you invoke this? Wala na tayong treaty. We have just withdrawn from the Rome Statute. So this cannot be applied. Is that correct? Your Honor, the way we interpreted that second sentence of instead the authorities may surrender or extradite, we see there two different actions to be taken by the state. It's either to surrender or to extradite, and then if it is to extradite, then it must be pursuant to an applicable extradition law or treaty. So the action taken, Your Honor, was surrender and not extradition. Pero ang sinasabi niya, pareho sila eh. Yung dalawang conditions na yun will be cut under this pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Wala tayong extradition law, wala na tayong treaty because we just withdrawn from the Rome Statute. Hindi mo pwedeng gamitin ito. Tama. Kaya dapat yung mag-a-apply is 9851. This is our own law. Okay lang naman dito eh. Can we not prosecute the former president kung talagang meron siyang kasalanan? Our National Prosecution Service, the judiciary, I think, is or are operating, and they're willing, they're competent enough to prosecute, adjudicate, and proceed with the trial. Di ba? Your Honor, with all apologies, I am not able to answer the question as to whether we can prosecute. I am just merely stating that the action of the former Secretary of Justice in for the transfer of the former president to the ICC was premised on Section 17, RA 9851, under the second paragraph. Yes, but what I'm saying is you cannot use this one because of the absence of an extradition law and treaty. That is the point here. And Your Honor, that is the subject matter or among one of the issues that we raised in the, or that is being discussed in the Supreme Court petitions that were filed. Pero nangyari na kasi.
Dinala nyo na siya doon under the false claim na pwede nyo gawin because of this. But you did not complete the whole statement. Kung kinonsider nyo yung pursuant to the applicable extradition laws and treaties, hindi dapat nangyari yun Tama. So ngayon, kung halimbawa nag-argue kayo sa Supreme Court, nangyari na yun, ando na yung mama, di ba? Your Honor, if I may also explain, I have no knowledge or participation whatsoever in the events. Hindi, okay naman yun, kaya tinuro ka kasi ni... Yes, Your Honor, to explain the legal justification or premise on which Yeah, but the legal justification is wrong. we submit, Your Honor, although that is already pending before the Supreme Court, Your Honor. Thank you. Thank you. You're welcome, Your Honor. Chair, salamat po. Nako, kita nyo naman mga kasama. Napagmumuka talaga na may mali doon sa ginawa Diba? Nabasa Nakasulat naman sa legalidad. Wala na. Hindi na. No more longer kasapi ang Pilipinas dyan sa ICC. Ano pa magagawa? Ando na ang mama. Thank you, Senator Marcoleta, for those interventions. Secretary, babalik lang ako doon sa yung tanong kong the roles between ICI. Meron bang duplication between ICI and DOJ? Both are fact-finding, both are... So yan kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, paki-like and share at tatandaan nyo, hindi natutulog ang katotohanan. Andyan lang yan. Pag naningil ang katotohanan, sigurado lahat ng mga dumorobo sa kaban ng bayan, lahat ng gumawa ng kwento kay Tatay Digong, sila ang magbabayad niyang pagdating ng dulo. Paki-like and share. Bye-bye!